give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang oras, magandang buhay mga ka-TH. Meron tayong natanggap dito na signs for treasures. Ito yung square sign. Atin yan tatalakayin ang iba't ibang kahulugan ng square. Atin muna tingnan ng iba pa. Ito naman ay nagpapahiwatig siya ng numero. Pwedeng distansya yan. Ito ay natipak talaga, tinipak. Hindi natin tiyak kung nature o itong man-made. Pero narito sa itaas ang square sign. So ito yung kanyang posisyon, no? Narito yung tipak. So maganda. Ito naman, common ito sa Forest Reservation Area. Bureau of Forest Management. Itong FR stands for Forest Reserve. At ito ang kapag ganito na arrow, and then merong X sa gitna, and then merong marka na FR sa itaas or BFFR, ito ay reference marker ng mga sorbi. Naubusan siguro, hindi nakapagdala ng simento kasi simento ang nilalagyan nito eh. Naghanap na lang ng malapad na bato at minarkaan. Ayan, no? Ito ang magpapatunay itong number sa baba. Ito yung kanilang code ng sorbi. So 99% na hindi ito treasure marker. Kasi ito talaga, kapareho talaga ito ng minarka sa mga simento na Forest Reservation Area. So kapag nakita ito, ang lugar ay nasa bundok at gubat forest. Ngayon, dito, ito masyadong manipis, pwedeng nature lang ito. Pero meron tayong maaninag na merong klaro na dalawang linya. Ang dalawang linya na mahaba, yan ay 10 meters bawat isa, so merong 20. So ito ay trail marker ito. Ang tingnan natin saan ang direksyon papunta. So merong parang V dito, arrowhead. At ito naman ay parang nakaganyan, no? And then merong manipis na puso na ganun, no? So ang direksyon ay papunta dito sa kanan. So yan, puntahan nyo sa unahan mga ka-TH, 20 meters or 20 yards or 20 kahakbang. I-detect nyo doon sa unahan sa tinuro nitong puso. Supported ang puso nito eh. Ayan, dalawa na sila nagturo. So pwedeng doon nga. Ito na direksyon. 20 meters, 20 yards, 20 hakbang. Okay, ngayon punta na tayo dito sa kahulugan ng square sign. Dito muna tayo. Ito ay sa kanji yan ay hatsi. So ang hatsi ay 8. So hatsi, and then meron siyang pointer. Ito yung pointer niya, oh. So tinuro niya, sabi niya 8. So kung 8, it's either 8 metros ang lalim or 8 metros ang distansya. So dalawang tendency. So pwedeng dito sundan lang itong pointer niya. So 8 metro, 8 yarda, 8 hakbang. So dalawang tisdig sa sign na ito. At itong nakaturo pababa na linya, direksyon din yan. So pwedeng ito yung
lalim. So hot sea pwedeng lalim ng pagkabaon. So 8 meters. Standard siya, 8 meters. At itong dot dito, nagsasabi to ng treasure on the spot. Malalim yan. Malalim, kung malalim yan na dot, kung yan ay 2 inches, nasa loob ng bato na ito ang small stash, ang small deposit. Very small. Ano yan? Pwedeng alahas lang na nilagay sa supot na tela. Tela kasi nilalagyan nila noon eh. Wala pang silopin noong gera, walang plastic. So ayan, pwede rin ito mata na nagtuturo papunta rito. So pwedeng dito talaga, ayan nabanda ang item. Yan, maganda rin yan na sign, lalo na kapag malaki ang bato na yan, na hindi nabubuhat, pwedeng legit marker yan. Pero walang mawawala kung subukan yan pag test dig. So meron lang tayong dalawang test dig. Ito yung number 1 na maganda. Ito na area ito. Ang pangalawa ay dito. Ito ang sundan yung guhit dyan. So pangalawa lang ito, test dig lang. Ito ang sundan. Okay, so punta tayo sa pinakamaganda na marker. Ito. Ang square, lalo na kapag halos pantay, ito yung nasa ibabaw ng bato. So, ang mga pantay na square ay nagsasabi ng treasure under, treasure on the spot. Pero kung rectangle siya, ay pwedeng hindi siya dyan. Pero kapag square katulad nito, wala nang ibang puntahan. Wala nang ibang puntahan kundi itong lugar lang ng bato. So pwedeng nasa loob ng bato kung malaking bato yan, at kung malapad lang ay nasa baba niya. So dalawa lang yan. Ngayon kung nakatagilid yung bato, nakatayo, at nasa gilid ang square sign, ang kahulugan nito ay dalawa. Pwedeng treasure under sa front, at pwede rin nilagay lang sa likod. Ano kasi ang Hapon, alam nila na kung lagyan nila sa front ng sign, hukayin talaga ang front ng mga treasure hunter. Kaya ang ginawa nila, nilagay nilang sign sa front, pero ang pagbaon ay sa likod. Pero hindi lahat ganyan. Pero meron ding ganyan na pagkabaon na baliktad. So ito, mga ka-TEDs, treasure under na talaga ito. Treasure on the spot. Lalo na, dito, saan na ba yun? Ito, narito yung sign. And then, dito ay parang gumawa sila ng sign na cave. So, pwedeng doon nga sa ilalim nilagay. Yan, kaya biyakin muna ang bato para masigurado na walang laman bago hukayin ang baba nito. Ang baba. Mga ka-TEDs. Okay, napakagandang sign yan. Good luck sa inyo. At ano lang, dasal lang tayo sa Panginoon na ibigay yan. Dahil nakasulat naman yan sa Biblia na sa Isaiah 45 nagsasabi na God will give treasures from darkness, mga galing sa madilim na mga lugar. So yung madilim na lugar sa Isaiah na sinasabi is mga cave or tunnels, merong mga treasures. Pero ito kasi ay tao ang nagbaon nito, so pwedeng hindi siya sa darkness. Diyan lang talaga. Okay, so ako'y magpaalam na, mga ka-TEDs. At sa mga bago pa lamang na padaan sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel.
Maraming salamat.